Magkakaroon ng konting aberya in the next few months. Pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya. Once and for all, kasi grabe na talaga. Mas magiging mabilis pa ang pag-upa ng tubig baha sa Espanya Boulevard kapag nailagay na ang catch basin. Ito ang paniniwala ni na Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Damagoso sa naranasang pagbaha sa naturang kalsada noong nakaraang linggo dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon sa kalihim, taong 1950 pa umiiral yung sistema ng drainage dito sa Espanya Boulevard. Kaya naman simula sa Setyembre ay mas palalakihin pa ito ng DPWH upang nang sa ganon ay maging mabilis ang pag-upa ng tubig baha. So yung dalawang yon, yung apat na cross drain, yung detention basin, pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig. No, kasi ang problema dyan, lalagyan natin yan ng mga trash trap kasi ang nangyayari kapag inano ng basura, babarayin na ng basura yung babaan ng tubig. Magbabaha na naman ng mabilis. Diba? Kaugnay nito, inihahanda na ng pamahalang lungsod ng Maynila ang lugar na posibleng pagtayuan nila ng catch basin. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun o yung buong plaza will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman do sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola. Nitong nakaraang linggo, umabot sa hanggang binti ang taas ng tubig baha na naranasan sa Espanya Boulevard na humupa naman matapos ang mahigit 1 oras. Kaya naman malaking abala ito para sa estudyante na si Clarice Comia, lalo na kung matatapos sa oras ng pasukan o uwian ng buhos ng malakas na ulan. Sobra po kasi instead na halimbawa makakapasok na kami ng tama sa oras, hindi pa kami makapasok kasi kailangan pa namin mag-wait ng sasakyan tapos kailangan pa namin antayin buo o kaya ay magpapalit pa kami ng susuotin namin sa school na instead na naka-uniform na kami papunta sa school. Taka yung leptospirosis, syempre. Samantala, ngayong linggo na rin inaasahang sisimulan ng Department of Public Works and Highways ang gagawing dredging activity sa Tolomo River sa Davao City. Bukod dito, sisimulan na rin ayusin ng ahensya ang dike system sa naturang ilog upang nang sa ganon ay hindi na maulit ang naging pagbaha nitong mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa pagbisita ng kalihim sa Tolomo, Davao City kahapon, uminit ang ulo nito matapos malaman na halos 7 taon na umunong nakatenga ang flood control project sa lugar. So talagang nakakalungkot at nakakainis. Kasi kausap ko yung mga tao mismo sa Talomo, sa Barangay Bangkal. At sabi nila sa akin, 2019 nagkaroon na ng ganun ba? No, na ang daming nasirang mga bahay. Pero ang problema, alam nangyari. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na kung saan sinabi nito na nakakagalit dahil hindi anya naaksyonan ang Japan International Cooperation Agency o JICA Davao Flood Control Master Plan na isinumite sa national government noong taong 2023. Isa pa sa ikinadismaya ni Congressman Pulong ay ang ngayon palang umano ito nalaman ni Secretary Dizon at nakatakdang mapondohan sa ilalim ng 2027 national budget. Tugon naman dito ng kalihim. Ang pinaka-importanting gawin natin, tulungan natin yung mga tao doon at umaksyon tayo. Hindi naman pwedeng nakita na natin yung hirap na dinanas ng mga tao doon. Tapos, wala tayong gagawing aksyon doon. Kaya 2019, ilang taon yun? 7 taon yun, walang nangyari doon. Diba? So, umaksyon na tayo ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.